Magandang araw po sa inyong lahat. Gagawa ulit tayo ng reaction video mula po to kay Pinoy Car Guy. Ilalagay ko po sa description ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanya. Ang title po nito, nabisto ang ilan sa mamahaling sasakyan ni Mayor Alice Guo. Helicopter McLaren 620R Hontiveros. Bago po natin simulan to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayo ng ganitong mga reaction video. Sisimulan ko na po to. Let's do this. Ngayon ma'am, may ipa-flash po akong helicopter RP-C1902 na kulay metallic gray. Sa inyo po ba ito? Metallic gray po, hindi po. So may chopper kayong ibang kulay. Uy, Your Honor, opo, pero naibenta ko na po. grabe no, may chopper. Napakatindi, no? Napakatindi. Helicopter, sana all. Diretso po natin to. Anong kulay nung chopper ninyo? Your Honor, black po. Black. Kanino po ibinenta? Binenta ko na po sa isang British po na company po. Anong pangalan po ng British company? Your Honor, kunin ko lang po yung exact name po, ipaprovide ko po. Grabe no, may amnesia girl talaga to no? Talagang malilimutin po siya, no? Tamang hindi niya po alam yung detalye ng ano na yan, no? Kung kailan niya naibenta. Right? Opo. So intayin po namin yun during this hearing. Actually, now that I look at it, metallic gray ba to or black ba to? Baka ito naman yung chopper nyo na ibinenta nyo sa British company. Mukhang metallic, mukhang itim na mukhang may pink stripes. Stripe? Opo, Ito black. po ba ang chopper nyo? Your Honor, black po siya. Yes. Itong photo ay pwedeng magmukhang black din. Ito ba ang chopper nyo? Kung itim ito tapos may pink stripe, ito ba yung chopper nyo dati? Opo, Your Honor, yan po yung chopper ko po dati. Ano ba talaga? Yan ba o hindi? Sabi mo kanina, yung in-explain niya, hindi daw, di ba? Tapos ngayon, yan pala. Gulo mo, Alice, ha? Akala ko po, sabi nyo kanina, lalo na ngayon, post-COVID, mababa ang kita sa hog racing kasi unstable, fluctuating ang prices dahil sa African swine flu. Pero nakabili kayo noon ng chopper? Grabe, no? Isipin niyo yun, no? Lahat tayo naghihirap dahil sa COVID. Diba? Pero siya, nakabili siya ng helicopter. Diba? Napakatindi, no? Mga kababayan ko. Opo, Your Honor, before pandemic po. Before pandemic. So, anong taon nyo ibinili yung dati yung chopper? Kung maalala ko po, Your Honor, bago po 2018 po. So, mga 2017. Baka mga 2018, 2019 po. Do-double check ko po sa record ko po dati po, Your Right, Honor. salamat. At kailan nyo binenta sa British company? Recently lang po. Anong taon po? This year po. Straight to the point mag-imbestiga tong si no? Senator Hontiveros, no? Talagang rekta yung mga mga tanong niya. Company? Recently lang po. Anong taon po? This year po. 2024. Opo. Alright, salamat. Bukod sa helicopter, napag-alamang sumali si Mayor Alice Guo sa isang auto-moto show sa Concepcion Tarlac Disyembre noong nakaraang taon, kung saan ang kanyang sasakyan ang itinanghal na nanalo. Wow, grabe. Kung titingnan sa larawan, ang sasakyang ito ay isang McLaren 620R. McLaren 620R, napakamamahaling sasakyan po niyan, no? Grabe, luxury car po yan, sports car, no? Na matuturing, milyon-milyon po ang halaga niyan at bihirang-bihira pong meron po niyan dito sa Pilipinas kasi po yan po ay imported na kotse at yan po ay ini-import dito sa Pilipinas. Sa tax pa lang po niyan, yung tax pa lang po niyan, milyon na po talaga. Sa tingin ko mga ganun o 100,000 ang tax niyan. Kaya hindi basta-basta po makakabili ng ganyang uri ng sasakyan ang normal na tao, kumbaga yung tayong mga simpleng mamamayan, no. Ibig sabihin po, talaga pong may pera po tong si Alice Guo. At ayon sa isang website, ito ay nagkakahalaga ng mahigit $672,000 o katumbas siya ng 33 million pesos dito sa Pilipinas noong 2020. Oh my God, 33 million. Grabe. Big time si Mayor Alice Guo, grabe.
at nasa mahigit 38 million pesos kung sa kasalukuyang palitan ng dolyar. At para maipasok ito sa Pilipinas, nasa halos 17 million pesos na ang kailangan mong bayaran sa buwis pa lamang. 17 million tax, man. Grabe. Sana all, Mayor Alice Go, no? Nako naman, no? Kung normal kang Pilipino, no, na ano ka, na mamamayan, no? Hindi mo makakaya basta-basta to, no? At may helicopter pa siya, mga kababayan ko, no? Ganon katindi, no? Sa kabuuan ay nasa 350 units lang ang ginawa nito sa buong mundo. At isa daw dito ay pinuslit dito sa Pilipinas ng illegal ayon sa Bureau of Customs. Yun na nga. Nang malambat nila ito sa Port of Manila noong August 2020. Ayon sa BOC, ang smuggled na sasakyan ay dineklara bilang Porsche Cayman sports car sa halip na McLaren 620R Pinalitan. para maiwasan ng mahigit 16 million pesos na buwis at maibaba ito sa 1.5 million na lang. Grabe, no? Samantala, sa isang bahagi pa ng pagdinig ng Senado tungkol sa mga reklamo sa Pogo sa bayan ng Bamban, ibinunyag ng PAOK ang mga natuklasan nilang milyong-milyong pagkakautang ng Hongsheng Gaming Technology sa ilalim ng pangalan ni Mayor Alice Guo at pati na rin ang iba pang mga mamahaling sasakyan na nakapangalan sa kanya. Ayun na nga, no? Maraming utang ang mayor nyo. Grabe, no? Ano, no? Siyempre, alam naman natin na hindi naman talaga born Filipino to si Alice Go, no? Kumbaga, pero bakit siya, no? Bakit siya nanalo o bakit siya nakatakbo sa kanilang bayan bilang mayor at nanalo siya, di ba? Hindi natin alam kung paano ginawa niyang focus at siya ay nailuklok, di ba? Na mayor sa kanyang bayan. Grabe itong si Alice Go, no? Buti na lang din talaga at naimbestigahan to ay maraming utang pala ang Pogo, no? Na nasa pangalan niya lahat yung mga sasakyan na yon at talaga tong mismong Pogo na dun sa kanyang kinasasakupan, no? Puro utang pala. Grabe. At pati na rin ang iba pang mga mamahaling sasakyan na nakapangalan sa kanya. Inamin rin ng PAOK na pahirapan ang paghuli nila sa Big Boss o ang nagpapatapo di umano sa inarereklamong Zunyuan Technology dahil gumagamit umano ito ng helicopter para matakasan ang mga magtatangkang hulihin siya. Ayun na nga, baka yung helicopter ni... Ay, grabe, no? Ay, nako. Ang nakapagtataka lang talaga dito talaga, no? Paano siyang nanalong mayor? Diba? Kasi nga, diba? Hindi niya nga alam yung background niya eh, diba? Kung alam niya na naman nangyari dito, diba? Sa investigasyon na to, ay hindi niya alam kung yung teacher niya nga, diba? Yun lang yung ano niya. Tapos, kaya nabantagan siyang amnesia girl, diba? Matindi tong ano, kaso nito ni Alice Go. So ito po ang aming ikinagulat sapagkat noong 14th of March, kami po ay inabutan ng Tarelco ng isang notice na kami na ang compound ay nagkakautang ng hindi bababang 14 million po yata. So ilang milyong pagkakautang at nakapangalan po mismo kay Mayor Alice Guo ng Pandan, Bamban. Ayun na nga, no, nakapangalan sa kanya. Dapat to talaga matanggal sa pwesto to. No, kasi talagang hindi po dapat po tong ganito, no, na napapasok po tayo ang ating bayang Pilipinas, no, at namumuno pa sa ating bansa doon sa kanila, no, sa Tarlac, no, na talagang siya pa yung mayor. Isipin niyo yun, di ba? The Chinese, di ba, napakatindi po nito, kumbaga talagang hindi po dapat eh. Dapat po ang namumuno po sa ating bansa o sa ating mga kinasasakupan ay Pilipino. Pero bakit po itong si Mayor Alice Guo na alam naman po natin kahit sa itsura parang na siya po ay Chinese, ay nanalo bilang mayor? Grabe. Di ba? Bakit ganoon? At ito nga po, no, nagkanda utang-utang ang Pogo na alam naman din po natin na Chinese po ang Pogo, no, na nakapangalan po dito kay Mayor Alice Go. Grabe. So, dyan na po kami nagsimulang maghukay nung nakita po namin ang dokumentong yan.
At isa nga po sa produkto ng aming paghuhukay ay meron kaming nakitang isang sasakyan sa loob na nakapangalan sa isang nagngangalang Alice L. Guo Yeah. na isang limited edition na Ford Expedition yata kung di ako nagkakamali. Grabe talaga pong sabit na sabit po talaga siya dito, no? Talaga pong dapat po talaga ito ay imbestigahan po ng napaka mabilis at precise, no? Talaga pong makalkal po talaga to dahil po talagang hindi, para sa akin po, no, opinion ko lang po, na hindi po dapat tayo napapasok, lalong-lalo na po sa gobyerno po natin nang hindi natin kalahi. Lalong-lalo na po ngayon po na meron po tayong issue regarding China versus Philippines. Di ba? Alam naman po natin na itong si Alice Guo ay isa po siyang Chinese. No? Na talaga pong nakakalungkot lang po, no, kung bakit po nanalo po to doon sa Tarlac. Grabe. Hindi po natin alam kung anong hocus-pocus po ang ginawa nito ni Alice Guo, no? Kung bakit nanalo po siya doon. So, ito pong mga, may nakita rin po kami, ito naman po yung mga open cases, no? So, maaring ito yung mga indikasyon ng hindi pagbabayad ng income tax return ng para sa ilang mga empleyado ng Hongsheng, ng Zunyuan at maging ng Baupulan Development Corporation. Ang mas mainam po makasagot po niyan ay ang Bureau of Internal Revenue. Tama. Next po. Ito po ang mukha ng big boss nung Zunyuan, si Wang Jiang. Siya po ay merong 3 pasaporte at ayon sa ating impormasyon na nanggaling sa Bureau of Immigration, hindi pa po nakakalabas ang Pilipinas si Wang Jiang. Siya po ay may passport ng Cyprus, may passport ng mainland China at may passport po ng St. Kitts. Pwede ba yun sa ano? Hindi ko kasi alam po, no, sa mga ibang nationality, no, kung pwedeng multiple passport, no? Kasi alam ko po sa atin bilang Pilipino, isang passport lang, no? Pero na lang po siguro kung dual citizen ka, no? Kan ba US, tas may passport, Philippine passport, kaganoon po, Japan, ganoon. Pero po yung ganito 3 o 4 na passport sa isang tao, hindi ko po sure kung meron po niya o talaga pong ano talaga tong taong to, si Wang Jiang, no? Leader daw po ito di ba? At siya po ay fugitive. Meron pong ibinigay na warrant of arrest sa Bureau of Immigration sa PAOK, ang People's Republic of China, para kay Mr. Wang Jiang. Grabe, no, fugitive pala sa China at nandito sa Pilipinas. Grabe yun. Ibig sabihin lang po, no, na siguro parang hindi ganun kaigpit ang ating immigration, no? Sa pag-check ng mga dayuhan na umaano sa atin, pumapunta po sa atin, or pwede po talaga yun nga po, marami siyang passport, no, na siguro ibang passport yung ginamit niya, hindi yung ginamit niyang passport na para makapasok dito ay yung China, no? Ibang passport, ibang lahi, kumbaga, ibang ano niya. Kaya po siguro siya ay nakalusot po dito sa atin, sa Pilipinas, no? Hindi po natin sure yan, pero po ito po ay isang pugante. Di ba po na nandito po sa atin, dito po sa Pilipinas, pugante po siya sa China. Nandito po siya naglagay at dito po naghasik ng lagim. Grabe! Ang dami pong kaso, no? At damay po rito si Alice Guo. Initially po, sa pakikipagtulungan ng ating intelligence community, natukoy po natin kung nasaan po siya. Yun nga lamang, napakahirap po niya talagang matunton sapagkat ayon sa ating mga sources, siya po ay gumagamit ng helicopter. Ayun na nga. Gumagamit ang helicopter. Di ba? Isipin nyo, paano siya makakagamit ang helicopter basta-basta dito po sa ating bansa kung wala po siyang pinaghihiraman o pinag-aarkilahan yan. Di ba po, hindi po basta-basta po ang helicopter, no? Talaga pong hindi pala mahuli dahil ang helicopter. Sino bang ma-helicopter kaninang sinasabi? Si Mayor Alice Guo, no? Hindi natin sure, no? Nagano lang po tayo dito, di ba? Pinagtatagpi lang po natin yung istorya dito na sinasabi po ni investigator Sa pag-iikot para makatakas. At dahil sa magulo at nakakalitong pahayag ni Mayor Alice Guo tungkol sa pagkakaugnay niya sa Pogo sa kanyang nasasakupan at pati na rin ang kanyang mismong katauhan, tinanong si Senator Risa Ontiveros sa isang press conference tungkol sa mga susunod na hakbang para maresolba at matapos na ang problemang kinakaharap ng mga ito.
tuloy-tuloy yung pagre-research namin kay Mayor Alice Go. Dahil kahit sa actuations niya kahapon, harap-harapan na right in front of her face yung slide namin dun sa siya ang representative ng Hongsheng, siya ang humingi para sa Hongsheng ng letter of no objection. Harap-harapan din niyang dinideny na siya yung representante. Siya daw ay konektado lamang sa Baofu later at una sa Baofu nung una. Grabe, no? Talagang i-deny niya. Kumbaga, ebidensya na nga inihain sa pagmumukha niya, di ba? Ito, nakasulat ang pangalan mo dito, ito ka, ikaw ang nagre-represent sa lahat na yan, tapos dinideny niya. Di ba? Talaga pong ano siya, sabit talaga siya dito, maaaring siya pa nga yung mastermind, hindi natin masabi, no? Pero po, nakapangalan po sa kanya lahat halos eh. Kaya po siguro rin naaprubahan yung pogo na yan, no? Dahil nga po siya yung mayor dyan sa lugar nila. Diba? Kaya po marami pong pogo dyan sa kanyang kinasasakupan. Ang nakakapagtaka lang po talaga, paulit-ulit ko pong sinasabi, no? Paano po nanalong mayor yan kung hindi po siya naturalized sa Pilipino o hindi talaga siya Pinoy? Diba? Isipin niyo yun. Hindi natin alam kung anong magic niyang ginawa talaga dyan. Pero nakakabahala po talaga to na isa po sa namumuno sa ating lugar o sa ating kinasasakupan ay hindi po Pilipino. Kaya ito po, puro katiwalian nga po yung ang binabato sa kanya dito. At talaga pong hindi po basta-basta po kasi itong taong to eh. Kasi po yung pag-aari lang po niya na meron po siyang helicopter at McLaren, no? Yung ano na yan, yung sports car na yan na mamahalin, no? Hindi po kakayanin niya ng ano lang, ng natural na Pilipino, no? Hindi basta-basta po yung mga ano na yan, mga assets na yan na nakita sa kanya. At ayun na nga, no, talaga pong amnesia girl po siya, no? Talaga pong dinideny po niya yung mga akusasyon na yan. Harap-harapan na pong ipinakita sa kanya ni Senator Hontiveros nung hearing po nila na yan. Grabe, no? And later sa Zhu Yuan. So talagang pag ang isang resource person, government official at that, ay harap-harapang nagsisinungaling Yes. o harap-harapang umiiwas sa tanong, lalo lang magiging concerned at curious ang isang Senate committee. So lalo naming nire-research ang kanilang background sa iba. Kudos dito kay ano, no, Senator Hontiveros, no? Ang galing ng mga sinabi niya, no? Talagang makikita mo raw sa actuation ni Alice Guo, no, na nagsisinungaling. 'Di ba? Na pinakita na nga nilang ebidensya na yun yung nakapangalan sa kanya yung mga bagay na yun, i-deny pa niya, no. Kaya lalo nga lang daw sila magre-research talaga dahil dito sa pagsisinungaling ni Alice Guo, no. Talagang ano to, para sa akin, no, sana talagang madigdip ba to, no? Madigdip pa to, mahalukay pa to. Malay natin kung ano pa bang pinagkagawa nito ni Alice Guo, no? Kasi po alam naman na po natin na meron po tayong hidwaan, no, sa China. Hindi po natin alam kung spy po to si Alice Guo, kung anong ginagawa niyang dito sa ating bayan, no. Tayo po ay Pilipino, no. Kailangan po natin protektahan po ang ating bayan dito. Kaya dapat lang po na imbestigahan po to kasi po ang dami pong anomalya na kinasasangkutan po nito ni Mayor Alice Guo. Ang isang Senate committee. So lalo naming nire-research ang kanilang background sa iba't ibang aspeto. So ma'am, sabi natin walang nakakakilala sa kanya sa Banban. Paano na siya nanalo? Yan ang isang tanong. Paano siya nanalo? Bukod sa paano sila nakalikom ng sapat na campaign funds mula sa sabi niyang naging unstable, fluctuating prices, Diba? Napaka mapapaisip ka no? Paano siyang nanalo doon sa kanyang lugar kung hindi siya kilala ng mga tao? Anong hokus-pokus ang ginawa niya? Unang-una po, alam naman na nating lahat yan na hindi po siya Pilipino. Diba? Kahit nga yung past niya, yung tinanong sa kanya, diba? Hindi niya alam kung anong isasagot niya. Amnesia girl nga siya, diba? Ang nakapagtataka naman dun sa lugar na yan, no? Bakit nila hinayaang manalo ang isang taong hindi nila kilala at alam naman nilang hindi Pilipino? Nakakalungkot lang po noon na napapasok po tayo, lalong-lalo na po sa ating gobyerno, no? Mayor po yan, isipin nyo, hindi po basta-basta ang mayor. Napasok po ng isang Chinese, grabe, no? Nakakalungkot po yan at talaga pong dapat po talaga po yan ay maimbestigahan talaga ng malalim pa yan
yung kaso po ni Alice Guo. Bukod sa paano sila nakalikom ng sapat na campaign funds mula sa sabi niyang naging unstable, fluctuating prices sa pagbababoy, paano sila nakatakbo sa isang kampanya. Paano din nila nabili yung helicopter na ipinakita ko. Inamin naman nila mayroon silang helicopter. Hindi daw yung nasa photo. Pero sige, may helicopter daw sila. Dati, ibinenta daw sa isang British company. Isipin nyo na lang, no, kahit yung sa pagtakbo na lang na mayor, di ba? Hindi po basta-basta yan. Milyon din po ang gagastusin dyan sa campaign. Campaign pa lang bilang mayor, no? Isipin nyo, no, hindi tumutugma sa sinasabi niya na yun nga raw, nag-fluctuate yung business, yung sa babuyan nila, gano'n, whatever, no? Tapos nakabili ng helicopter, di ba? Hindi po talaga talagang dapat po talaga maimbestigahan yan, lalo na po sa BIR din, no? Kung nagbabayad nga po ng tax yan or whatever, kung legal ba yung mga sasakyan na yan na naipasok dito sa bansa natin. Kasi po hindi po basta-basta yun, lalo na po yung McLaren, no? Binanggit na rin po kanila dito ni Pinoy Car Guy na galing pa po nagbang bansa yan na tax pa lang po, milyon na ang iyong gagastusin, kaya hindi po basta-basta yun. Tapos nanalo pa siyang mayor, no? Talagang napaka mahiwagang babae ito si Mayor Alice Guo. Helicopter daw sila. Dati, ibinenta daw sa isang British company. Inaalam din namin yon kung totoo ba yan. Pati yung ibang mga impormasyon na ibinigay, chinecheck namin na una daw silang lumabas sa Pilipinas nung teenager sila, papuntang either Singapore or Malaysia. Mga ganon. Paano siya nanalo? Interesante. Baka maitanong din sa mga residente or kung iimbitahin sila bilang resource person. Ayun lang po, nung ate po nagawa po ng reaction to, medyo natatawa po ako, pero po nakababahala po talaga na napasok po tayo ng Chinese na namumuno pa po sa isa pong lugar sa atin sa Pilipinas. Naging mayor po siya, no, si Alice Guo. Kailangan po talaga may imbestigahan siya kasi po hindi po biro po yun, no, itong napasok po na Chinese sa atin dito sa ating bansa. At yun nga, naging naging official pa, no, kumbaga naging politician pa po mismo natin, no, dito sa lugar natin. Dapat po talaga maimbestigahan po yan. Maraming salamat po. Huwag niyo po sanang kalilimutan na mag-subscribe kay Pinoy Car Guy. Ilalagay ko po sa description ang link na kanyang video para po makapag-subscribe po kayo. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka rin kapag naglalabas ako ng reaction video. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat sa pagpangkilik sa aking channel. God bless and peace out. Bye.